Sa unang araw ng pag-iigpit sa paglalabas-masok ng mga provincial bus sa kanilang mga terminal sa EDSA, traffic pa rin. Ilang sasakyan kasi ang nagbanggaan. Nakatutok si Maki Pulido. Sa dry run ng Nose In, Nose Out ng Interagency Council on Traffic o IAC kahapon, ganito ang itsura ng EDSA southbound bus lane bandang alas 7 ng umaga sa Cubao. Pero sa parehong oras at lugar sa unang araw ng implementasyon ng policy kaninang umaga, pwede kang makipaghabulan sa tuktok ng mga bus sa sobrang traffic. Natukod ang traffic dahil may nagbangga ang mga sasakyan sa EDSA Shaw at EDSA Main Street. We cannot foresee it. Kaya lang, kailangan na mag-respond agad yung mga tao natin. Pero ganun kabigat ang dami ng sasakyan, kadami sasakyan na kailangan nung konting aksidente lang nagkakaroon ng ganitong mga Sumunod naman ang mga provincial bus sa pagbabawal sa kanilang pumasok sa EDSA entrance ng kanilang mga terminal mula 6 a.m. hanggang 10 a.m. Hindi rin bumigat ang traffic sa side street sa Cubao kung saan dumaan ang mga provincial bus para marating ang Denver at Maryland Street sa Cubao. Yung mga pumaparada rito, mayroon kaming kasamang tow truck. Actually, nakahila na tayo ng 5 at tuloy-tuloy ito. Once na pumarada sila, automatic pababatak natin para hindi ma-obstruct naman yung mga bus. Para iwas traffic, bawal din magsakay at magbaba sa tapat ng mga bus terminal ang mga taxi, city bus at pribadong sasakyan. Nasita pa nga ni MMDA General Manager Tim Orbos ang isang city bus na nakabukas ang pintuan sa harap ng bus terminal. Maging ito kasi bawal. Napakasimpleng bawal, matigas talaga ulo. Nawala ba kayo? Nahirapan ba kayong tuntunin yung bandang likuran? Hindi. Kasi alam ko naman dito eh. Dahil maluwag naman ang bus lane kung walang aksidente, balak ng tanggalin ng MMDA ang ilang mga barriers sa southbound EDSA Timog at Cubao. Sa gitna nito, inendorso na ni Senadora Grace Poe sa plenaryo ang panukalang emergency powers para kay Pangulong Duterte kaugnay ng traffic crisis. We are granting emergency powers to the President because losing 3 billion pesos a day due to traffic is alarming enough to constitute a crisis. Sa Senate Bill 1284, bibigyang kapangyarihan ang itatalaga ng Pangulo na Traffic Crisis Manager na gumamit ng alternative methods gaya ng selective bidding at direct contracting para mapabilis ang transportation projects. 14 na senador na ang pumirma sa committee report na nakatakdang talakayin ng plenaryo sa Enero. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.